El Nido, Palawan. Isa ito sa lugar sa Pilipinas na pinapangarap kong mapuntahan simula pa ng aking pagkabata. Isa sa mga tourist attraction na matatagpuan sa tinaguriang Last Frontier ng Pilipinas. Ang lugar na dati sa mga video at TV ko lang nakikita, sa wakas ay mararating ko na. Samahan niyo akong tuklasan ang ganda ng El Nido, Palawan. So today, Palawan naman ang aming punta. Yes! So time first muna tayo sa pagmamotor. Pero pagdating doon, pagmamotor din tayo. Magre-renta tayo. Pero ngayon, Palawan ang punta namin. B, hi ka! Ano? Wait lang. Perfect. Ang hirap kunin eh. Okay lang. Hindi, okay lang yan, okay na yan. Kamay, ingay, baby. Kung mapapansin niyo pala guys, madaling araw yung kinuha namin schedule ng flight. So, generally mas mura kasi yung ganitong oras. Nandito na sa Palawan. So, paglabas lang sa meron dito na pila ng traffic. Papuntang Orlando. Ayun. So, na kayo sa direction dito kasi hindi na kayo mag-vlog. Hindi siya niniwala. Napahiya ko na siya. So, naghihintay na lang kami. Hintay ka ko, babe. Papunta. Papunta na kami. Bag mo. Ang bag mo. Kahit sa likod. 5 hours yung naging biyahe namin overall sa van. So, expect nyo talaga na matatagalan kasi medyo malayo yung Puerto Princesa sa El Nido. Puno na lang. Sa meron na isang flight naman kayo ng tricycle papunta dun sa hotel. Galing guys, dito sa aming kwarto, dito sa inatinuluyan namin, paglabas mo talagang makikita mo na agad yung rock formation. Ngayon na ako nakakita yung rock formation na agad. Maganda. Ibang galing. Hindi mo na kailangan lumayo.
sa El Nido Port. Dapat yun na lang pinang-vlog. Ayun, napakaganda rito. Baby. Meron na ba? Nakabili na ako eh. Ha? Doon. Ah, Itlog dito. naghahanap siya ng itlog puto. Wala ka pang makita. Ganun meron. Hindi ba naman natin maliligo? So ito pala guys yung El Nido Port. So lahat ng magiging tour nyo dito magi-start. Pero ito pa lang guys, sobrang ganda na. Mukhang wala sila dito iba na magawang port. Pero itong El Nido Port, worthy na agad ng swimming. Pero dahil ginawa nila itong port, bawal mag-swimming dito. Hindi masyado malulit mo na ito. Second day namin sa El Nido is Papunta doon sa tour namin kami. Ang to- napili namin ngayong araw is Tour A. First day, so hindi rin pala sure kung anong mauunang tour. Depende raw sa ganda ng panahon. So, rin kami nito. Wala na raw marerentahan dun sa pinakalugar. So, mag-renta na rin kayo dito. Tour A pala kami ngayong araw. Worth 1.4 ata. Meron na po. Na kami ngayon, 7 Commandos. Hindi ako makapagpalipat ng drone, ang lakas ng hangin. Pero napakaganda rito. Ganda.
So after namin sa Seven Commandos Beach, dumiretso naman kami dito sa tinatawag na Big Lagoon. So napakaganda, hindi ka panipaniwala ang ganda ng lugar na to. Ang rent pala dito sa kayak is 500 pesos. Tara na. Bigyan mo ko sa malupit lang. Sige. Ikot ako sa'yo. After namin sa Big Lagoon, ang next naman namin pinuntahan is yung tinatawag nilang Secret Lagoon. Pagkagaling sa bangka, hindi pwedeng silang lumapit. So, need namin lumangoy ng mahaba-haba para makapunta dun sa entrance nung Secret Lagoon. So, ito na yung entrance papasok nung Secret Lagoon. Napakaliit na opening lang siya kaya pag maraming tao medyo nagkakaroon ng traffic.
after namin sa Secret Lagoon is nagdanos na rin kami, which is part din ng binayaran namin Okay dito. na ba? Thank you kasi pumunta talaga kayo. Sa ending ng aming tour is dinala lang kami dito sa may snorkeling area malapit sa Shimizu Island. So hindi namin napuntahan yung Payong-Payong Island and yung Shimizu Island mismo dahil sa medyo pahapon na at hindi na kinaya. And then naman guys, so ang gagawin naman natin is yung 4C na nagkakos ng 1,200 per box. So may konting changes lang na ginawa sa amin tour. So dahil hindi available yung hidden beach dahil sa mga panahon na pumunta kami rito is nagsushooting din doon ang isang Survivor. So nakalimutan ko na kung anong bansa pero may nagsushoot doon na Survivor. So kapalit ng hidden beach is dinala lang kami dito sa Cadlaw Island at ito actually part to ng tour D pero sobrang ganda rin ng lugar na to. So napakalaki rin pala nitong Cadlaw Lagoon. So kung ako sa inyo, explore nyo lang to. Meron dito sa bandang dulo na parang may ginawa silang resort na pwede rin kayong tumambay at magpalipad ng drone. So next stop naman natin is yung tinatawag nilang Helicopter Island. So isa lang tong isla na may rock formation na kung titingnan mo is mukha siyang helicopter. Nakakita ako eh.
ito yung itsura ng pangpang ng Helicopter Island. So, ano siya, hindi siya mabuhangin, mabato. Tapos, meron daw dito area kung saan pwede kami mag-snorkeling at kung swimerte daw kami, is pwede kami makakita ng pawikan. Next stop naman natin is yung tinatawag nilang Matinlok Shrine. So yung lugar or yung scenery dito sa Matinlok Shrine, masasabi ko na isa sa pinakamagandang nakita ko sa lahat ng tour na ginawa ko dito sa Palawan. Pakitanggal na lang po life jacket nyo, wala na pong lumala na lulubog sa taas. Okay, dyan na po tayo maglalay sa loob. Isa pa po ang pinaka-highlights po dyan, yung CR nila. Opo, marugasan ng kamay. Dito na rin pala kami nag-finish. Sa ng video. Okay ka na? Okay, mag-stay na ba? Bakit dyan? After nung Matinlok Shrine, dumiretso naman kami dito sa tinatawag nilang Secret Beach. So sa lahat ng napuntahan ko dito sa El Nido, ito yung
isa sa pinakamahirap marating kasi medyo maglalangoy ka talaga sa malalim na tubig para makapasok ka sa entrance. So kung mapapansin nyo, sobrang konti rin na naging footage ko dito kasi nagloko rin yung dala kong action cam. Last stop pala natin for today's tour is yung tinatawag nilang Talisay Beach. Tinatadyakan eh. Dinala po, patalikod na po. Ganda. Ganda video. Ganda. Kaya pala natawag na Talisay Beach yung lugar na to kasi meron ditong nag-iisang puno ng talisay.